Sa isyu ng Ambayan, Abril 21, 2026. Editorial, palakasin ng NDFP at labanan ng imperialista ang panggigera ng US. Buong sigla nating gunitain sa darating na Abril 24 ay ika-53 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines or NDFP. Sa okasyong ito, iba yung patatagin natin ng pagkakaisa at determinasyon ng NDFP at ng buong sambayan ng Pilipino na isulong ang revolusyonaryong pakikibaka para palayain ang bansa mula sa paghahari ng imperialismong US at ng lokal na mga naghaharing uri. Ipagdiwang natin ang mga tagumpay ng NDFP bilang pinakakonsolidadong alyansa ng mga progresibo at patriotikong Persa na nagsusulong ng demokratikong revolusyong bayan. Sa nagdaang mahigit 5 dekada, binuklod ng NDF ang iba't ibang demokratikong sektor sa 12 puntong programa nito para sa pagsusulong ng pambansa demokratikong revolusyon. Habang nagbabalik tanaw sa kasaysayan ng walang humpay na pakikibaka, dapat maghanda rin ng NDFP sa pagbalikat na higit na mabigat pang tungkulin sa hinaharap, lalo na sa gitna ng lumalaking banta ng mga imperialistang digmaan sa kalayaan, kaligtasan at kabuhayan ng bansa, bunga ng tumitinding panggigera at agresyon ng imperialismong US para angkinin o agawin ng mahalagang rekurso sa iba't ibang panig ng daigdig. Magkasunod na sinalakay ng imperialismong US ang Venezuela at Iran, una at ikatlong bansang may pinakamalaking reserbang langis sa buong mundo. Gamit ang kanyang nakapangyayaring persang militar, niyurakan ng US ang lahat ng panutuntunan ng internasyonal na batas. Hayagan din pinagbabantaan ng US ang Mexico, Colombia, Cuba, Panama, Greenland, maging ang bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Papatindi ang panggigera ng US sa layong panatilihin ng pandaigdigang dominasyon sa harap ng estratehikong panghina sa kanyang ekonomiya at pandaigdigang imperyo at paglitaw ng iba't ibang sentro ng kalakalan at sistemang pampinansya na hindi gumagamit ng dolyar at mga alyansa at tulungang militar na wala sa kanyang kontrol. Ginagamit at iwinawasiwas ngayon ng US ang pwesang militar nito upang ipataw ang hegemonya sa iba't ibang panig ng daigdig at pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng mga karibal nitong imperialista, higit lalo ang China. Lalong pinahihigpit ng US ang kontrol nito sa Pilipinas. Nagkukumahog ang mga kapitalistang Amerikano na sa irin at sarilinin ang natitirang yamang mineral ng bansa at ang malalawak na lupain para itayo ang kanilang mga plantasyon at mga proyektong renewable energy o panturismo. Lihim na pinirmahan kamakailan ni Marcos ang isang kasunduan sa US sa tabing ng di umano'y Luzon Economic Corridor na magsusuko ng mahigit 1,620 hektarya sa buong kontrol ng mga kapitalistang Amerikano para dambungin at kamkamin. Tuloy-tuloy na pinalalawak ng US ang presensyang militar sa Pilipinas, parami ng parami ang nakaestasyong tropang Amerikano at nakalagak na misal ng mga kagamitang pandigma sa mga base militar, kapwa sa mga EDCA site at mga lihim na pasilidad militar sa iba't ibang panig ng bansa. Taon-taon ay palaki ng palaki ang sinasagawa nitong mga ehersisyong militar at war games katulad ng balikatan exercises na nagsimula ngayong buwan na kalahok ng hindi bababa sa 10,000 tropang Amerikano. Ginagamit ng US ang Pilipinas pati na ang South Korea at Japan para palakasin ang presensya ng mga pwersang militar nito sa mga karagatan na palibot ng China. Sa South China Sea, isinasagawa nito ang transparency operations gamit ng Armed Forces of the Philippines or AFP at Philippine Coast Guard para hamunin at tupatin ang China. Balak rin ng US itayo ang malaking imbakan ng langis sa Davao Gulf para magserbisyo sa kanyang mga barko de gera. Plano rin nitong itayo ang paggawaan ng mga kagamitang militar, bala, drone at iba pa sa Subic at sa Aurora. Lahat ito'y bahagi ng paggamit ng US sa Pilipinas para sa agresyong militar, katulad na ginamit nito ang mga base militar nito sa mga bansa sa Gulpo para sa armadong pagsasalakay sa Iran. Ang kamay ng lahat ng sundalong Amerikano ay may bahid ng dugo ng libu-libong Iranian at Palestino na pinatay sa pambomba ng US-Israel ng milyong-milyong pinatay sa mga gerang agresyon sa nagdaang siglo, kabilang ang milyong Pilipinong pinatay ng US sa gerang pagsaklot nito sa Pilipinas. Malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na ginagamit ng bansa na pahingahan ng mga dayuhang mananakop, lagakan ng kanilang mga sandata at lunsaran ng mas marami pang digmaang agresyon. Ang pagkakaladkad ng US sa Pilipinas sa pakikipagribalan nito sa China ay taliwas sa hangarin ng sambayan ng Pilipino na mapayapang makipamuhay sa mga kalapit nitong bansa. Tahasan nitong pagyurak sa kasarilan ng Pilipinas at banta sa kanyang kaligtasan.
Sa harap ng sitwasyong ito, malaking hamon sa NDFP na buklurin at pukawin ng sambayanang Pilipino na tumindig laban sa papalaking banta ng panggigera ng US at paggamit dito sa Pilipinas sa lunsaran ng mga gerang agresyon. Digmang bayan laban sa imperialistang gera ang panawagan para bagtasin ng landas ng armadong revolusyon para palayain ang bansa sa kuko ng imperialistang mandaragit at maningbasib. Nasa mainam na katayuan ng NDFP na balikati ng mga tungkuling ito lalo sa paglakas at pagsigla nito sa nagdaang mga taon. Tuloy-tuloy na lumalawak at tumatatag ang mga revolusyonaryong organisasyon mula nang ideklara ng partido ang kilusang pagwawasto noong 2023. Paparami ang tinatayong balangay ng KM, PKM, Armas at iba pang revolusyonaryong samahan. May ilang nakapaglunsad ng kanilang mga pambansang kongreso at pulong ng mga konseho habang tuloy-tuloy na nagpapalawak at nakakapagkonsolida. Naisagawa ng NDFP ang mga komperensya at pulong para pagkaisahin ng tindig ng mga alyadong organisasyon nito sa mainit na isyong pambayan at para magbahagian ng mga karanasan at aral sa pag-organisa at pagpapakilos sa masa. Papasigla ang mga aktibidad na pumupukaw sa malawak na masa tulad ng mga raling iglap at paglalabas ng mga iba't ibang anyo ng propaganda maging sa labas ng bansa. Papalawak ang suportang kinakalap para sa hukbong bayan habang paparami ang nagnanais magtungo sa kanayunan upang lumahok sa armadong pakikibaka. Pagtibayin natin ang pasyang palakasin at palawakin ng NDFP sa okasyon ng ika-53 anibersaryo nito. Ibayo nating pasiglahin ang pag-ambag at paglahok ng NDFP sa pagpapalakas ng matagalang digmang bayan, digmang sinusulong ng buong sambayanan para makamit ang pambansa at panlipunang paglaya.